however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Okay na? No more question, guys. Inday Sara, ilaw ng pag-asa. Pagmamahal mo'y yakap ng bansa. Sa bawat tibok ng pusong Pilipino, may awit ng bukas na di maglalaho. Inday Sara, sama-sama tayong babangon. Sa hirap at tunos may bagong panahon. Pag-ibig at dangal siyang sandigan para sa mahal nating bayan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nako, buminggo na sila mga kababayan. 1-0. So ayan si Jinggoy, napanood nyo yung yung preview. Panoorin natin mamaya yung kanyang full video. So reactionan muna natin tong nangyari dito kay Senator Jinggoy Estrada. Nakakalungkot pero kailangan tanggapin kasi pag hindi mo tinanggap yan, magtatago ka tulad ni Senator Bato. So ito nakakabilib kay Jinggoy Estrada mga kababayan. Sapagkat ay bago siya pagkatapos ng kanyang pagsasalita ay dumiretso na po siya at sumuko na. 'Di ba? Ano masasabi niyo rito mga kumare? Naniniwala ba kayo kay Senator Jinggoy na walang kasalanan sa flood control scam at hindi ba siya kasali sa mga tumanggap na mali-maleta? Kasi mga babayan, no? Si Jinggoy Estrada daw mga babayan ay sinusuhulan umano ni Lisa virus. Kasi pagka daw hindi siya kung lilipat siya, yung kaso para sa kanya ay mawawala. O di ba? Pinanindigan talaga ni Senator Jinggoy, no? Kaysa naman ay yung taong bayan ay maano naman siya, mabas. 'Di ba? Tulad yung mga iba na mga grabing bumanat kay Marcos Jr. at sa mga flood control scam. Aba bigla na lang natatameme. Meron diyan. Nung una banat dito, banat doon, 'di ba? Noong bigla na lang nandoon na, lumipat na, nung nandoon na siya sa mga binabanatan niya, biglang nag-okay na sila. Tumanggap daw umano ng 20 million. Yung kung ano na to, hindi naman representative ng manggagawa, no? Oy, grabe tong tao na to. Bilib na bilib pa naman kami sa iyo. At nung halos araw-araw binabanatan mo yung mga demonyong kawatan. Tapos ngayon bigla kang nawala sa social media na umupak. Pala yun. Tumanggap daw umano yan ng 20 million. Grabe talaga, iba nagagawa talaga ng pera mga babayan. Dahil dito sa pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada mga babayan, ay isa na naman itong pagwawagi ng mga kawatan, no? Kung hindi ko natin alam kung kahit nakakulong si Jinggoy is yung minority is okay pa rin, no? Sa botohan naman yan. So lahat naman kasi gagawin yan sabuatan talaga yan. Tulad ni Boying Remulla, di ba? Kung may napanood ko sa social media na talaga namang sabi niya parang cellphone lang na bago yan. Pagka nakalimutan mo ay baga wala na, kakalimutan na. Naku naman. Ano yan, Boying? Ang flood control scam, pagka kalimutan na lang. Hala, katarataduhan yan, Boying. Di ba? Trilyon yung pera kalimutan na lang. Kaya itong mga to gumagawa talaga sila ng paraan para mailihis talaga ang investigasyon. Kaso hanggang ngayon ay si Cayetano pa rin ang namumuno. So hintay-hintay lang, lalo bukas mga babayan. Bukas ang maganda nito.
Oo. At ngayon, mayroong mga nagrarally, mga tarantado na mga tanga diyan kung saan-saan diyan sa EDSA o saan man diyan sa daan diyan nagrarally, tanggalin daw, no. Patalsikin si Cayetano kasi wala daw alam, si Sara tanggalin. Kokonti naman sila, no. Kung tigda 300 ang isang tao niyan, mga 100 yata sila o wala pa. Tapos libre kain. Itong mga tanga talaga itong mga nagrarally na to eh. Wala naman kayong alam eh. Basta pag binayaran kayo, takbo na kayo sa ano, sa EDSA o saan mga kayo nagwewelga. Grabe, patalsikin. Patalsikin. Kayong patalsikin, mga patay gutom kayo, no? Kung magkano lang binabayad sa inyo diyan, yun lang. Na, ilang araw lang naman kayo diyan, tas gutom na naman kayo. Kung kayo mga kababayan, mas maganda magtrabaho na lang kayo. Kaysa nagpapagamit kayo diyan sa mga siraulo diyan, na para mag-rally kayo na nakamaskara pa kayo, no? Na ang pagsigaw nyo ay talaga namang scripted at talaga namang bayad. Di ba? Dati kami nung nagrarally kami, gumawa kayo ng isang video na nagbabayaran. Mga taratado talaga to mga to. Walang ganun sa DDS. Kung may mga DDS dyan yan yung mga ano, yan yung mga intelligent nagpapanggap ng mga DDS. Di ba? Ngayon, kayong mga nagrarally, kayong mga puking ina nyo, yung pagbabasabi nyo, patalsikin si Sara, tanggalin si Cayetano, wala kayong alam, mga bobo kayo. Wala kayong alam sa batas. Ang pinag-uusapan dito, yung flood control scam. Bakit yung mga flood control scam hindi nyo pinagsisigawan na managot? Kasi ang mananagot dyan yung boss nyo, di ba? Ang mananagot dyan kasi yung mga nagbabayad sa inyo, yung mga boss nyo. Paano kayo makakapag-rally dyan kung wala kayong boss, di ba? Huwag nyo kami mga gawing tanga. Pamaskara pala kayo dyan. Grabe talaga mga babayan. So, balik tayo dito kay Jinggoy mga babayan, no? So, kung si Jinggoy man ay makukulong, bayaan nyo siya kung makukulong siya dyan. Dahil pag nanalo naman si BP Sara, makakawala naman yan. Papakawalan natin yan. Wala naman silang masyado talagang ebidensya eh. Gawa-gawa lang naman nila ebidensya eh. Para bawasan talaga yung Brave 13 na pag nabawasan sila, susunod daw si Marcoleta, si Bongo, galingan nyo, naka 1-0 na. Kasi mga babayan, pagka nagkulang na yan sila at napalitan na naman ng mas namumuno, papalit kay Cayetano, mawawalan na naman ng flood control scam hearing. Kasi ibabaling na naman nila yan, di ba? Binaling nila kay Bato. Kaso hindi pa rin sila nag-success, di ba? Mga kabado na yan eh. Tsaka ito si Erwin Tulfo, Tulfo Brothers, anak ni Rapi Tulfo, di ba? Yung anak si Rapi Tulfo doon sa Manila. Abay napakalaki ng insertion, billion na pondo sa flood control wala naman daw doong baha. Grabe talaga ang Tulfo. Dati idol ko Tulfo, ngayon hindi na. Diyos ko. At ay yung maleta, Erwin Tulfo ang sagutin mo. Ipagtanggol mo yung sarili mo doon na ipaggiitan mo sa 18 Marines na hindi ikaw yung diniliberan. Kaso mukhang may ebidensya. Kaya takot na takot kayo na dapat na mag-hearing diyan. Dapat ay mapalitan si Cayetano dahil kayo, magigipit kayo eh. Mahuhuli talaga kayo sa patibong para kayong hito ngayon, no? Na kahit anong dulas nyo, mahuhuli pa rin namin kayo. Diba? So ganito mga babayan, panoorin natin itong full video kay Senator Jinggoy. Mukhang kakatapos niya lang umiyak eh. No? Syempre, wala na tayong magagawa. Basta't pagka pinagtulungan ka dyan at sinabing meron kang kaso, wala tayong magagawa eh. Pag sinabi ng boss, damputin na yan, bigyan ng warrant of arrest, tas mga kasabot yung mga nasa loob, di wala na. Sapul. So ganito mga babayan, kung nagustuhan nyo itong ating vlog, i-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo sa ginawa ni Jinggoy Estrada. Siya ba ay may kasalanan o talagang tinanggap na lang niya dahil wala siya magagawa? At ay i-comment nyo nga dyan kung nasaan nakakaabot tong video na to. At syempre don't forget to like. Ako si Boy Sarsa, Boy Sardinas, sa member ng Banateros Vloggers. Don't forget to like. Play mo na yan boy. Let's go!
Yay. Quiet, please. Magandang hapon sa inyo lahat. I'm already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili yan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Okay na? No more question, guys. At yan, pupunta na sila sa CIDG. Buksan lang po yung pinto.
Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan, o. Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.